Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon, pag-usapan natin tong press release, press conference ni Manong Chavit na kung saan parang tila baga siguradong sigurado na ang lolo ninyo na mapapatalsik na daw po itong si President Bongbong Marcos bilang presidente ng bansang Pilipinas. Wow! Nox! Saan galing yung pondo? Binadgetan ba? Alright, sige, basahin natin to mga minamahal. Sure na daw, oo, na matatanggal si Bongbong Marcos sa ad ni Manong Chavit sa kanyang press conference. Sino-sino kaya yung mga nasa likod na mga tao dito nga po sa pinapangarap, binabalak, ninanais nila na pagpapatalsik, 'di ba? Kay PBBM. Alright. So, hayagang nagpahayag si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na naniniwala siyang matatanggal sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lalong madaling panahon. Sa isang press conference, sinabi ni Singson na ayon sa kanya, sigurado ang naturang mangyayari at maaari umano itong maganap sa pinakamaagang oras. Alam nyo, itong statement ni mga minamahal, ni Chavit Singson, parang may impact to eh. Meron ng gustong iparating eh. Nandoon na yung key frame eh. Nandoon na yung tone ng kanyang pagsasalita na parang winawarningan niya na itong si President Bongbong Marcos like, sige, hindi ka umalis dyan sa pwesto, susugurin ka ng taong bayan, baka mangyari sa yung nangyari sa ama mo. 'Di ba? Kung hindi ka mag-step down. Kumbaga parang nagwa-warning na siya. Pero ang tanong dito, ano nga ba ang hugot? Saan humuhugot? Saan kumukuha ng lakas ng loob itong si Manong Chavit? O, continue tayo. Sabi niya dito, kasabay nito, hinihikayat ni Singson ang iba't ibang religious organization na makiisa sa isang one-time big rally na planong idaos sa Martsa patungong Malacanang. So, parang ano na din to inciting to sedition na din to Inciting to sedition or inciting to rebellion. Diba, mga minamahal? Kasi nagbabanta na, 'di ba? Meron ng panghihikayat. Hinihikayat niya na yung mga big time rallyista, mga political group organization, 'di ba? So, dapat makasuhan din 'to eh. Hindi lang yung dati niyang kaso, dapat kasuhan din siya ng admin tungkol dito nga po sa kanyang ginagawang panibagong katarantaduhan na naman. Hindi pa ba sapat ang yaman ni Manong Chavit? 'Di ba? Kung kaya 'di ba, ang gusto niyang mangyari patalsikin sa pwesto itong si President Bongbong Marcos kasi 'di ba? Nandoon na yung diin na PBBM will be removed soon. Nandoon na yung diin na sigurado na ito. 'Di ba? At posible na itong mangyari as soon as possible. ASAP. 'Di ba? So, hindi lang 'to hindi lang 'to isang mga minamahal, hindi lang 'to isang opinion, hindi lang 'to isang kritisismo. 'Di ba? Parang ito'y tunog ng coordinated moves, parang well-planned agenda. 'Di ba? At parang may mga nakaamba na at mga nakahandang laban na, malaking laban at hakbangin laban nga po dito sa ating presidente. At hindi lang yon, hinihikayat niya pa ang mga religious group at mga supporters na sumama sa rally. So kung papakinggan natin itong tono, mga minamahal, ni Manong Chavit, hindi na to prediction eh. Wala na tong prediction na matatanggal ka na soon. Nandoon na yung sigurado na siya eh. 'Di ba, hindi na to analysis, mga minamahal. Yung kanyang salita, meron ng confidence. Meron ng bitaw. 'Di ba? Meron ng sinasandalan, mga minamahal. So ngayon, kung meron na siyang confidence, ano yung ibig sabihin nito? Meron na bang backroom meetings? Meron na bang naganap na negotiation sa mga posibleng tumarget dyan sa Malacanang? Or may mga grupo ng binayaran para nga dito sa kanilang ninanais na maitim na plano?
Bakit rally agad? Bakit destabilization ang tunog agad? Ano ba talaga yung aims? Ano nga ba yung layunin ni Manong Chavit? Hindi ka lang ata napagbigyan eh. 'Di ba? Actually, pinagbigyan ka na nga ng ating presidente. Pero ano yung ginawa mo? Actually, mga minamahal, ganito although, alam natin na tumulong itong si Manong Chavit, 'di ba, sa presidency ni President Bongbong Marcos. Pero it doesn't guarantee na di porke tinulungan mo ang presidente, dapat magkaroon ng utang na loob sa si PBBM. Hindi naman hiningi ni PBBM yung tulong mo. Kusa kang sumugal. At sa pagsusugal mo, inaasahan mo na magkaroon ka ng posisyon. 'Di ba, mga minamahal? Anyway, sa tingin ninyo, meron kayang binabayarang grupo itong si Chavit Singson. Kasi bigla siyang may mga nababanggit na malalaking mga malalaking religious organization. Bakit? Sila ba yung magmo-mobilize? Sino yung tatawagin mo, INC? Tanong lang. Diba mga minamahal, we all know naman, yung INC lang naman yung tumitirada kay PBBM, kumo-call out, diba? Pero hindi natin sinasabi na INC ang titira kay President Bongbong Marcos na may malaking political group mobilization. Pero seriously, INC, kung makikinig kayo sa sinabi ni Chavit, seriously? Seryoso na kayo doon, mga minamahal? 'Di ba? Anyway, yung mga political religion kasi, sila yung mga yung mga blocks na merong influence, merong crowd at merong power perception. 'Di ba? Hindi natin sure baka yung grupo ni Kibuloy. Hindi natin sure baka yung grupo ni Joel Villanueva, mga minamahal. Hindi lang to simpleng political expression eh. Ito po ay isa ng psychological manipulation, yung ginagawa or gagawin pa lamang nila. Yung inuuto nila yung kanilang mga tagasunod na talagang patalsikin natin si President Bongbong Marcos. Ginugulo nyo ang isip, kahalayahan, matinong pag-iisip ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? At yung ginagawa nilang persahang paglikha ng narrative na dapat tanggalin si President Bongbong Marcos, matik na, alam na natin yung galawan at medyo mayroon na tayong idea kung sino yung mga political groups na sinasabi ni Chavit Singson. 'Di ba? At yan ay pwedeng maibilong sa political destabilization. Pero anyway, bakit kayo nagmamadali? 'Di ba? Bakit parang atat na gustong matanggal si PBBM? May personal bang sama ng loob, Manong Chavit? Hindi ba napagbigyan? Hindi ba nasunod ang gusto? Kasi aminin man natin sa hindi, mga minamahal, kapag hindi nakakuha ng malaking proyekto, impluwensya, ang isang taong sumuporta tapos nanghihingi ng kapalit, abay, nagkakaroon niya ng ganyang klaseng mindset, 'di ba? Kasi minsan personal na interest, 'di ba? Ang hugot dito ni Manong Chavit, parang lumalalim yung sama ng loob niya. May pinanghuhugutan sinuportahan kita, gumastos ako, hindi mo man lang ako 'di ba, kinuha pa balik. So, parang ganyan yung atake ngayon Manong Chavit Instead na mag-focus sana siya sa kanyang issue, sa kanyang kaso, 'di ba? Sa mga dapat niyang ipagpaliwanag dito sa ating bayan. Sa nakikita natin, wala siyang pakialam dun Mas focus siya dito kung paano niya masira itong si PBBM, 'di ba? Tila baga parang gusto niya na agad na na malinis, mataboy si PBBM dyan sa Malacanang. Anyway, kung malinis din naman itong si Chavit, kung honest, kung wala siyang tinatago, bakit hindi niya na lang patunayan legally, 'di ba? Na dapat ganito ang pagpatanggal kay President Bongbong Marcos through impeachment. 'Di ba? Bakit hindi ka na lang lumaban ng patas? Ito matawag yung mother. Wait lang. Mamaya ka na tumawag, ma. Mayroon pa akong ginagawa. Hawak ko yung cellphone ni Lingling, ha? Bye-bye. Oo. Salamat. Tumatawag yung mama ko. Alright. Diba kung alam mo naman na meron kang bitaw, meron kang dating, bakit hindi mo na lang ilaban sa patas na pamamaraan? Bakit kailangang gulo? Diba? Bakit parang kailangan distab ka na ba? Utot ka na ba para patalsikin si PBBM? Diba? Parang may mali naman dun. Ba't di ka lumaban ng patas? Kung sa tingin mo may mali sa pamumuno, di ilaban mo, i-impeach mo, diba? Mga minamahal.
Parang nakikita na namin yung motibo ni Manong Chavit eh. Parang self-serving eh. Self-interest lang yung atake eh. Diba? Ngayon, pag pinagtagpi-tagpi naman natin yung mga story ni Manong Chavit, diba? Parang sudden declaration, mobilizing groups, rally call, tapos confidence na siyang matatanggal itong si President Bongbong Marcos na para bang may plano na, di ba? Para bang may operation na itong si Manong Chavit. You know what? This sounds like power struggle, power revenge. Ano pa ba? Hidden political negotiation or orchestrated destabilization. At kung totoo man, yung naamoy natin, hindi yan laban para sa bayan. Or hindi din natin pwedeng sabihin na laban yan para sa demokrasya. Yan ay laban ng ilang tao para sa kanilang mga personal na interest. Diba? Hoy Manong, oo, matanda ka na pero ang utak mo paatras eh. No? Hindi porket may pera ka, hindi porket may impluwensya ka, hindi porket kilala ka, ay may karapatan ka ng guluhin ng buong bansa. May karapatan ka ng guluhin ng buong mundo. Kung may problema ka sa presidente, may legal process, may batas, mayroong tamang daan, di ba? Mga minamahal, hindi yung mag-uudyo ka ng rally, hindi yung mag-uudyo ka ng destabilization or mga murmur, di ba, na kaguluhan. Hindi yan pagmamahal sa taong bayan. Yan ay isang pang-aabuso, di ba, sa mindset, sa kahalayan ng mga inosenteng mamamayang Pilipino. Diba? Anyway, kung sigurado ka sa sinasabi mo, huwag puro pasabog. Diba? Huwag puro destabilization. Huwag puro panggulo isipin mo. Facts dapat tayo. Bakit nga ba mapapatalsik si PBBM? Dahil siya i-impeach. Dapat ganon. Hindi yung puro pasabog ka. Hindi kayo naghihirap dito. Hindi kayo naapektuhan dito. Tandaan ninyo, taong bayan. Diba? Mga minamahal, ano yung masasabi nyo dito? Baka itong si Manong Chavit din ata yung nag-utos dito kaya nun, dito sa mga rally, sino ba yon? Si Pukis, oo, yung nahuli. Baka si Manong Chavit yung nag-utos kay Pukis na magsalita ng, diba? Mag-rally, sasabihin na yung mga active PNP, armed forces, mga personnel, yan makilahok, makiisa, makiapid, kayo dito sa pagpapatalsik sa ating gobyerno. Kaya nga nakasuhan ng inciting to sedition eh. Pero itong si Manong Chavit, bakit parang hindi? Diba? Anyway, diba? Yung libel na sinabi ni Pukis, mukhang piyansado naman. Pero yung inciting to sedition, yung inciting to rebellion, yan lang yung hindi natin alam. 'Di ba? Tapos yung kanyang abogado, si Topacio, si Topacio, well, let's see kung makakalaya itong si Pukis, mga minamahal. Alright, kayo, ano yung masasabi nyo dito? Yeah. Anyway, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.